na kinu-question namin, how did it become safe, paano sila na safe sa amin. And then, other parts would be jurisdiction, sino po ba talaga ang may hawak ng jurisdiction sa pag-apply ng motorcycle. So, ibig yung sabihin, naniniwala kayo kita. Kasi yung batayan nila, kaya sinagawa yung motorcycle. Opo. Base sa aming practical study na ginawa at sa trial namin sa Commonwealth Avenue at sa Macapagal, hindi po talaga siya safe. Gawa ng yung public vehicles, unang-una, hinahayaan lang sila mag-cross dun sa motorcycle lane. At ilang beses kung nakunan sa video at sa litrato na pinakalat po namin sa social media na free silang mag-crisscross sa motorcycle lane. Ngayong kahit na mayroon silang ruling na hindi sila pwede lumagpas sa yellow lane. Pero syempre sabihin naman ng MMDA, kaya makasicross, personal days, and kinuhuli naman nila yung mga nag-crisscross ng mga vehicles. The problem with being trial at saka yung eksperimento na to, buhay din kasi yung pinag-eksperimentohan nila eh. And yun ho ang hindi namin matanggap. So hindi kayo amenable or baka may sarili kayong naiisip na scheme? Marami hong ideas na pwede nating ilagay ulit sa lamesa at mapag-aralan at mapag-usapan. Yun ho ang primary purpose namin. Pero habang tumatagal ho, lalong lumalala po yung risk factor, lalo po nating ilalagay sa alanganin ang kaligtasan at buhay ng mga rider. Kaya kung naisipan namin, i-file na ang TRO, kahit na meron kami position paper na sinabit at pinablish, hindi pa po kami masyadong pinapansin. So, minarapat na naming madaliin ito para sa mas madaling panahon mahihinto at mapag-usapan ulit yung problema. Okay. So, bukas naman kayo sa pagkakaroon ng motorcycle lane. Kaya lang, sini-question nyo yung proseso? Yung proseso, yung implementation, at yung kabuuhang safety ng mga riders sa loob ng motorcycle lane. Bakit yung proseso? Unang-una ko, wala akong clear na batayan o rule sa ibang sasakyan. Naririnig lang namin sa kanila yung rule na pinapatong nila sa mga riders. Which is, yun nga, hindi kami pwedeng lumabas unless mag-u-turn kami o mag-overtake. Pero yung ibang sasakyan, libre silang pumasok, lumabas, mag-cut sa loob ng lane. So, ang sa amin, bakit po kami lang ang binibigyan ng rule, ba't wala akong binibigay na rule o walang ini-enforce na rule sa ibang sasakyan? Pero may iba kasi mga motorcycle organization sa kaya. Well, yun nga ho, hindi lang naman ho kasi... So, pati yung motorcycle riders? Meron ho tayong karapatan sa kanya-kanyang opinion, ano? Meron sa kanila nagsasabi na maganda ang motorcycle lane. We are all amenable to that, ano? Payag naman ho kami sa idea at sa intention ng motorcycle lane. Ang problema lang po dito is dapat po lahat ng sasakyan nabibigyan ng tamang regulation at tamang enforcement. So ano yung idea niyo sa motorcycle? Yung lane mismo, hindi kayo sa kayo, nandun sa gitna na kayo? Yun yung unang-una naming apprehension, yung pwesto ng lane. At sa ngayon, hindi kami nakakabuo ng solid na suggestion. Kasi ho, ang tinitignan po namin dito, yung pagkaka-design mismo ng kalsada. Dahil meron tayong U-turn, meron pumapasok, papasok ng U-turn, tapos nandyan yung public vehicle sa kanan. So, matinding pag-aaral at pagsusuri ang kailangan dito. Gawa ng yung pagkakadisenyo ng infrastructure natin. Doon naman sa Macapagal. Okay, so yung current lane, naniniwala kayong hindi ligtas? Yung current lane hindi talaga ligtas kasi nga ho, pinapasok kami ng mga public vehicles. Then nung una kasi tayo nag-usap, iniisip nyo yung innermost road eh. Yun yung initial suggestion. Pero nung nakita namin yung danger ng mga sasakyan na pumapasok sa U-turn, meron pa rin yung question na nag-i-raise eh. Kaya nga ho,
feeling ho namin hindi ho talaga sapat yung pag-aaral na ginawa. Pero wala kayong sarili yung proposal. Meron kaming mga ideas na handa namin i-share, pero sa ngayon, hindi pa po siya talaga solid. Ganun po talaga hindi yung problema ng infrastructure. So, yung sabihin, dapat hindi minadali. Dapat i-consult ang lahat. Dapat ho, hindi lang ho yung mga nagmumotor. Public sector, private sector, pedestrians, dapat ho lahat yun. Ayan, grupo kayo. So, ayaw nga sa akin. Sa Baba ka daw.